everyone! Welcome and welcome back to my channel. My name is Hanelit Roots. I have a video about my experience nung nag-exam ako ng A1 sa Euro Language Center Cebu, and I got passed. Nakapasa ako sa exam na yon, and maraming nagtatanong kung saan daw ba ako nagpa-enroll, ano-ano daw ba yung pinag-aralan ko para makapasa sa A1 exam, paano ba ako nakapasa. So, in this video, isi-share ko po lahat kung paano ba ako nakapasa ng A1, ano ba yung ginawa ko, ano ba yung secret na ginawa ko. So, isi-share ko po sa inyo yon. So, wag mag-skip and watch the video. Tapusin niyo po itong video na to para alam niyo yung secret ko kung paano ako nakapasa ng A1. First question, paano ba ako nakapasa? Nung long distance pa kami ng asawa ko, before pa talaga, 2 years before, super long distance pa talaga kami, hindi pa kami nag-meet. And that time, nasa Taiwan pa ako noon nagtatrabaho, and dahil nga feeling ko very serious na yung relationship namin, di ba? Kahit na long distance pa lang, nag-start na akong mag-aral ng A1. Not mag-aral sa school talaga, no. Self-study lang. Ang ginawa ko, ang ginamit ko is yung Babbel na application. Very easy lang talaga siyang gamitin. And that time, hindi ko siya ginamit regularly. Hindi ako nag-study talaga, sobrang focus talaga na mag-aral ng German. No, hindi siya regularly kasi may work ako. So, kapag may ano lang ako, may konting time na walang ginawa, yun lang yung gagawin ko. Kasi ang maganda kasi sa Babbel, 'di ba? Gamit ka lang ng phone, sa phone ka lang mag-aaral. And marami silang parang lessons na ino-offer, lalo na kapag naka-plan kayo. And hindi siya ganun ka mahal. So yun lang yung ginamit ko first, and hindi naman ganun katagal talaga na gumamit ako ng Babbel app. Ano lang talaga, konting ano lang, hindi ko nga nagamit yung mga ano dun yung mga ino-offer nila na lessons, hindi ko siya nagamit lahat. Dahil nga wala akong time masyado and nagwo-work ako. So yun, and then 3 months before yung exam ko, 3 months, okay? Tandaan nyo, 3 months before my exam, my A1 exam, ang ginawa ko, nagre-review ako. For 3 months talaga na everyday, walang absent. For 3 months, everyday, walang absent ng review. And, alam niyo yun, sinama ko siya sa daily routine ko. Kahit na 30 minutes lang, 30 minutes up to 1 hour. So, minimum, 30 minutes minimum every day. Depende sa inyo kung sobrang kayo, motivated to study talaga ng Deutsch. Mas maganda yon. And then, yung ginamit ko na app is Duolingo app and Babbel. So, dalawang app na yung ginamit ko. Everyday, sinama ko sila sa daily routine ko. Nag-Duolingo ako, Babbel, depende sa dalawa. But actually, yung dalawa talaga yung ginagamit ko. For example, 1 hour sa Babbel, 1 hour sa Duolingo, or more. Depende sa inyo kung saan nyo mas gusto na mag-review. Sobrang nakatulong talaga itong dalawang app na to. Promise. Eto lang talaga, yung dito lang ako nag-aral ng Deutsch A1. And then, pwede natin silang gamitin for free. Itong dalawang app na to, pwede siyang gamitin for free. But I suggest na mag-plan kayo para magamit nyo yung mga activities or lesson na ino-offer nila, kasi mas nakakatulong yon. And also, sa Duolingo kasi, kapag hindi ka nakaplan, meron ka lang 5 hearts. So, yung 5 hearts na yon, for example, may mali ka, so mag-minus siya. So, magkamali ka na naman, minus na naman. Hanggang sa maubos yung 5 hearts mo, hindi ka na makakapag-review.
But, in few hours, babalik ulit yung 5 hearts na makakapag-review ka ulit. So, ganun lang siya. And then, may mga advertisement. Of course, kapag hindi tayo nakaplan, ganun talaga, di ba? May mga ads. So, kung gusto niyo na mas convenient yung pag-review niyo, then, mag-plan kayo. Hindi naman siya ganun kamahal. Hindi talaga siya ganun kamahal. Ito lang yung price niya. Kapag mag-bubble kayo, kapag mag-plan kayo. For 3 months lang, for 2 months, depende sa inyo kung mas mabilis kayong makakapag-study or mabilis nyong ma-absorb yung pinag-aralan nyo, then 2 months, 'di ba? Or 1 month, depende sa inyo. Basta yung ginawa ko talaga for 3 months na ginamit ko itong dalawang app na to. And then sa Babbel naman, ito yung price ng plan nila. Hindi talaga siya ganun kamahal. Pwede kayong mag-plan for 3 months, 2 months lang. Enough na yon. And then, magamit nyo na yung mga ino-offer nila na activities or tawag niyan, lesson na pwede nating for review. Nag-search din ako sa YouTube. Very, very maraming, very, very useful and helpful talaga. Maraming tawag niyan, channel na nag-share ng mga A1 exam sample. So, pakita ko sa inyo kung ano yung mga YouTube channel na sobrang makakatulong din sa pag-review natin for A1 exam. So, i-type lang natin A1 exam. Excuse me. Ngayon alam ko na kung gaano kahirap maging singer. Alam niyo yun. Ganito pala. Hindi nga ako singer. Pero, nag-ano na yung lalamunan ko. So, A1 exam. Ganun lang. A1 or Dorch A1. Ano ba? Hindi siya complete. Dorch. Okay, mali na yung spelling natin. Dorch A1 exam sample. So, marami tayong makikita agad na, 'di ba? Mga sample. So, meron yung channel na palagi ko talagang pinapanood para kung ano sa kanya. Ito, Guru Talks. Ang galing. Alam niyo yung mga sample niya? Kasi kailangan nating tawag nun, tandaan or kailangan muna nating i-search kung ano ba yung parts ng A1 exam para hindi tayo ma-shock kapag mag-exam na tayo. So, ano-ano ba yung 4 parts ng A1 exam? So, first part is yung listen, yun yung reading, and then next part is hören, yun yung listening. Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Eto, yeah, tama. And then, sprechen, yun yung speaking, and then schreiben, yun yung writing. So, ang galing dito sa kay, anong channel to? Guru Talks. Ang galing kasi, yung mga, ano niya, yung mga videos niya is sample talaga ng exam ng A1 na may, eto, so makikita natin dito sa mga videos niya. Ito, A1 Hören mit Lösung, meaning, ano siya, pwede nating sagutan yung sa video niya, pwede nating sagutin, and then, sa last part ng video is yung correct na answer na pwede nating i-check kung saan yung mali natin, kung ano ba yung hindi natin naintindihan, ganun. So, dito, I suggest din, I recommend din itong channel na to, makakatulong yung mga videos niya. So, sinama ko din siya sa daily routine ko. Sinasagutan ko yung mga ano niya. Saan ba dito makikita? Ito, videos. And then, kasi may ano siya, may mga video siya. Ito, for example, hören and listen na exam. And then, meron din siyang schreiben. Sobrang nakakatulong talaga.
Depende sa inyo. Kung may nakita pa kayong YouTube channel na makakatulong sa inyo, then go. Lahat na nandito sa YouTube is very good talaga. Makakatulong sa ano natin. Ito naman, listen, reading sample ng A1 exam. So, okay, pakita ko na lang sa inyo kung paano ba yung ano niya, yung example. Drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text. So, for example na lang ito, di ba? Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Ganito talaga yung exam. Alam niyo yun? Ito. Pwede niyong sagutin. And then sa last part ng video, makikita natin yung correct answer na pwede nating i-check. Ito yung correct answer. Number 1 is A, 2, B, ganun. So, pwede natin siyang i-check kung saan yung mali natin. 'Di ba? So, mag-search lang tayo sa YouTube. May mga videos din talaga na makakatulong sa atin. Isa yun sa secret ko. Kung bakit paano ako nakapasa. So, next is next question, nag-enroll ba ako sa isang language school bago ako nag-exam ng A1? So, the answer is no. So, self-study lang po talaga ako. Hindi ako nagpa-enroll sa isang language school bago ako nag-A1 exam. Ayun lang talaga yung ginawa ko. Self-study on my own. Sobrang stressful pero, 'di ba, worth it naman talaga. Kung gusto talaga nating mapasa yung exam, focus lang talaga tayo sa pagre-review. And then, so, ayun nga, ito yung A1 certificate ko. Thanks God, hindi naman ako nag-double take kasi 'di ba sobrang mahal ng ano nila. Yung nabayaran ko sa Euro Language Center Cebu is 8,500 yata yun. Yeah. Kung hindi ako nagkakamali, 8,500 plus yung expenses ko pa kasi from Davao to Cebu. 'Di ba? Mas mahal din, 'di ba, yung flight. So kailangan kaya alam niyo yung stress talaga na kapag iisipin mo na paano pag hindi mo na ipasa yung exam, then that means you have to pay again. So, sobrang mahal. Kaya, para kang mape-pressure sa pagre-review. Kaya, kalma lang kayo. So, isa pang technique na ginawa ko is, kapag nag-chat kami ng asawa ko before, Deutsch. Nag-chat kami in Deutsch. And then, pinipicturan ko yung mga nire-review ko, pinipicturan ko, and then sinesend ko sa kanya. Tapos, para magtanong siya sa akin. Magtanong siya about dun sa mga nire-review ko. So, yun lang din yung ginawa namin. Tawag nito, cooperation. Para naman, at least, di ba, ma-feel din natin na sinusuportahan din nila tayo para makapag-learn ng language nila. Ay, nako. So, yun. And then, para mas mabilis natin ma-memorize yung mga words, yung new words na natutunan natin, much better than na isulat natin siya. Parang inote natin siya. Isulat natin siya everyday din sa isang papel para naman, tawag niyan, para sa akin, siya, mas mabilis kong ma-familiarize yung bagong words na natutunan ko kapag isusulat ko siya sa papel. Everyday ko din yun ginagawa. Lalo na sa mga vocabulary natin. So, alam nyo, sa Duolingo, marami tayong matutunan na words, na vocabulary. For our vocabulary. Oh my gosh.
So, yung Duolingo app, makakatulong po yun sa atin for our vocabulary. Marami tayong matututunan na bagong salita or words in Deutsch. So, ayun nga, mas maganda na isulat natin siya sa papel. Everyday, yung mga natutunan natin para mas ma-familiarize natin siya, mas madali natin silang ma-memorize. So, 'di ba? Isang secret 'yon. And then, ayun nga, wag kayong mag-skip talaga. Kahit na 15 minutes or 30 minutes, mag-ano kayo ng time. Mag-spend kayo ng time para mag-review. 'Di ba? Minimum 15 to 30 minutes kung sobrang busy kayo or pagod kayong mag-aral, at least ma-review yung mga words na natutunan natin. So, kung maaari, wag mag-skip talaga ng day. Lalo na kapag malapit na yung exam. And then, ayun nga, 'di ba? In my experience, 3 months before my A1 exam, yun yung tawag ito, yung 3 months na yon, ginugol ko talaga siya for review. And then, ayun nga yung result, 'di ba? Nakapasa ako. Makikita natin na worth it talaga yung mga ginawa natin. Makikita natin sa result. And actually, kung maka-afford naman kayo, maka-afford. Lumalabas na yung pagkabisaya. So, kung afford natin na mag-enroll sa isang language school para sa A1, then mas okay po yun talaga. Sobrang okay talaga yun. Makakatulong yun. Parang 90 to 95% maipasa natin yung A1 exam kapag nag-enroll tayo sa isang school. And then, kung sa tingin nyo na mas mahirap yung self-study, then mag-enroll po kayo sa isang school para naman sure talaga na maipasa yung A1 exam. Plus, gumamit din kayo ng yung na-mention ko na app. Makakatulong talaga yun sa pag-review para sa A1 exam. 101% maipasa nyo talaga yung exam kapag nag-enroll kayo sa isang school and ginamit nyo yung app na yun. Then, for sure, maipasa nyo talaga. So, sa lahat ng mag-e-exam soon ng A1 exam, viel Glück, good luck, and viel Spaß. So, mag-comment kayo dito. Please, mag-comment kayo kung mga questions, suggestions, and also, for example, na ipasa nyo yung exam nyo, please mag-comment kayo para naman ma-congratulate ko kayo. And so, ayun nga, don't forget to subscribe and like this video. Thank you po for watching. Bye-bye!